One TV special report. Maneuver Company, Medalya ng Kasanayan is awarded to Police Major Alden J. Casillo, 1003rd Maneuver Company. For the top performing City Provincial Road Force Company, Medalya ng Kasanayan is awarded to Police Lieutenant Colonel Christopher John Q. Yahar, 2nd PNRC, Misamis Oriental Video. Special awards are given to police station acknowledging their outstanding achievements in effective crime management, outstanding community engagement, and intelligence-led operations. For top performing drug enforcement unit, the special award is accorded to Police Major Aldrin E. Bacolio, Chief, City Drug Enforcement Unit, Cagayan de Oro City. Or city directors, and recognition of their exemplary performance and effective crime management, Quezon MPS, Kalilangan MPS, Impasugong MPS, Ibawi MPS, Maramag MPS, Malibalay MPS, Don Carlos MPS, Kitauta MPS, and Pangatukan for outstanding community engagement, Balay-Balay CPS, Manolo Fortis MPS, Kitauta MPS, Lantaban MPS, and Sumilao MPS for intelligence-led operations. We will now call upon the Provincial Director to graciously receive the special award in behalf of the police station mentioned. And the recognition of the exemplary performance for outstanding community engagement and intelligence-led operations, Mambahaw Municipal Police Station. We will now call upon the Provincial Director to receive the special award on behalf of Mambahaw Municipal Police Station. In recognition of the exemplary performance on effective crime management, outstanding community engagement, and intelligence-led operations, Puna Piagapo, Matongaw, Bacolod, Tulambugan, Kapatagan, Lala MPS, Pantar MPS. We will now call on the Provincial Director of the Del Norte PPO to graciously receive the special awards on behalf of the police station mentioned. In recognition of the exemplary performance on effective
crime management, outstanding community engagement and intelligence-led operations. A special award are accorded to Tangdog CPS, Concepcion EPS, Osami CPS, Florida EPS, Bonifacio EPS, Clarin EPS, and Sinacaban EPS. We will now call the Provincial Director of Misamis Occidental Video to graciously receive the special awards on behalf of the police station mentioned. Special award is likewise accorded to El Salvador CPS, Sinoog CPS, Balinasag EPS, Claveria EPS, Taguan EPS, Hasaan EPS, Opol EPS, Villanueva EPS, Alubihid EPS, Binoangan EPS, and Hitagong EPS. For exemplary performance in effective crime management, outstanding community engagement, we will now call on the Provincial Director of Misamis Oriental to graciously receive the award on behalf of the police station mentioned. In recognition of their exemplary performance on effective crime management, outstanding community engagement, and intelligence-led operations, a special award is accorded to Cagayan de Oro City Police Office PS2, PS9, PS1, PS3, PS4, PS5, PS6, PS7, PS8, and PS10. We will now call on the City Director of Cagayan de Oro City Police Office to graciously receive the award on behalf of the police station mentioned. On behalf of the exemplary performance on effective crime management and outstanding community engagement, special awards are awarded to Iligan City Police Office, PS6, PS1, PS2, PS3, PS4, and PS5. We will now call on the City Director to graciously receive the awards on behalf of the police station mentioned. For the low-performing units, Calabasa Award symbolizes a strong reminder that there are areas where a unit may need improvement, encouraging self-growth and correction. Instead of focusing failure, it serves as a challenge to do better, improve performance, and strive for excellence in future efforts. We will now call on the Provincial Director of Bukidnon PPO to receive the Calabasa Award for the police station under his leadership, Libona APS. We will now call on the Provincial Director of Camiguin PPO to receive the Calabasa Award for police station under his leadership, Mambahaw NPS. Another Calabasa Award, we will now call the Provincial Director of Dalao del Norte PPO to receive the Calabasa Award of police stations under his leadership, Kapatagan NPS, Baloy NPS, Sultanaga de Maporo NPS, Pantauragat NPS, Tangkal NPS, Salvador NPS, Bona Pegapo NPS, and Pantal NPS. We will now call on the Provincial Director of Misamis Oriental PPO to receive the Calabasa Awards of police stations under his leadership, Taguan NPS, Hasaan NPS, Balingasag NPS, Villanueva NPS, Hitagong NPS, Balinguan NPS, and Binoangan NPS. Finally, we will now call on the City Director of Cagayan de Oro City Police Office to receive the Calabasa Award of police stations under his leadership. To receive the Calabasa Award. And finally, to receive the Calabasa Award for police station on behalf of under his leadership, Police Station 1 and Police Station 3. The highlights of this afternoon's conference. Once again, congratulations to all our awardees. We request our regional director to please remain on stage for the distribution of POC radios. Just for a brief background, the procurement of initial 45 units of Uniwa F-80's POC
POC radios through fund support from the Regional Director, Police Brigadier General Christopher N. Abrahano. This initiative ensures that enhanced radio communication translates into more responsive policy, stronger community trust, and a service that is truly felt by the people. Ika nga nila, serbisyong mabilis, tapat, at nararamdaman. And the first recipient to receive the 10 units of POC radios will be the Cagayan de Oro City Police Office, to be received by Police Colonel Dexter G. Pahe, the City Director. The next to receive is the Hilan City Police Office, represented by Police Lieutenant Colonel Ayan Borla. 6 units of push-to-talk radios that will be used by stations 1 to 6 Tactical Operations Center. Next to receive is Camiguin PPO, to be received by the Provincial Director of Police Colonel Mauro Pico. The next to receive 11 minutes of POC radio will be the Bukidnon Police Provincial Office, to be received by the Provincial Director, Police Colonel Oliver S. Navales. Next to receive is the Provincial Director of Plano del Norte Police Provincial Office, Police Colonel Leon B. Sua. And Misamis Arizal PPO also receives the POC radios received by their Provincial Director, Police Colonel Al M. Abanales. Thank you, sirs. And for everyone's information, the Misamis Occidental Police Provincial Office, under the leadership of their Provincial Director, Police Colonel Reynaldo M. Baclang, has opted not to receive the allocated POC radios, as their communication requirements are already sufficiently supported by the very supported local government unit. To the advisory, may we hear from our Chief of Regional Staff, Police Colonel Melvin M. Recogen. Thank you,
provision of filing public absence of leaving the arm. Hindi ko, leaving the arm by the head of PNP offices, units, civilian, all division directors, to include your deputies, all our staff, and staff other, with your chief of police, deputies, to stay during the period. Likewise, we have announced the designation of Police Colonel Aaron Andia as our officer in charge of the Deputy Regional Director for Administration. Likewise, the designation of Police Colonel Alberto Italiano as officer in charge of the Deputy Regional Director for Operations. That's all, sir. Thank you. Thank you, sir. On this occasion, ladies and gentlemen, let us hear the command guidance, followed by the adjournment of our Regional Director, Police Brigadier General Christopher N. Abraham. First, I'd like to thank our host for this afternoon's command conference. Through the graciousness of the governor of San Occidental, Governor Henry Bangdan, with the effort ng ating provincial director dito sa Misco, kaya tayo venue for today's command conference. Narinig naman yung intention ko kanina. Basically, that is my intention related to police operations, itong security preparations natin for major event, itong Semana Santa. We have existing programs, hindi na kailangan magtamang ating hindi na kailangan magtamang saan, lumubot pa tayo sa taon. May mga existing na programa tayo, nasusugat pa ito ng ating implan na dati natin ginagawa. Ang nakaragdagan dito, yung ating seal, common sense, actually common sense naman itong operations natin, binigyan na natin ng pangalan. Nakakalimutan kasi yung ating masama natin minsan. Tama na, maging editorial tayo. Meron tayong jurisdiction na ating pag-iisip, pero sa tayo nakakalimutan na natin pag-iisip outside the box. Tulad ng sabi ko kanina, not all police stations will be busy. They will have their own share of activities dun sa maliit ng munisipyo. Pero it will not take 100% of the resources. Hindi madidiplete ng 100% of the resources ng stationary. Kasi kung para doon sa mas malaking stasyon, konting number one, yung density, tapos zero to no visitors sometimes. Zero to no visitors yung I'm sure meron pa mga tamas na gano'n. Pero ang nakakalam yan, hindi ang RD ang nakakalam yan. Hindi yung RD ang nakakalam yan. Yung provincial director at saka yung hepe ang nakakalam yan. So, to the previous time for you to come, itong mga sinasabi ko not so busy. Not so busy. To give justice, siyempre, busy naman sila. Pero hindi busy nung kabilang stasyon. So, ang tawag stations, tapos, pag-usapan naman ang chief of police o kung sino man, kasi kung may class time na meron na rin yung senior department. May senior police, chief of police na kayo doon. May class time commander na kayo na pwede niyong kausapin and take charge of setting up a meeting with these master mates. Tapos sila na nag-usap. Diba? Ang gusto ko lang, walang idol na police itong Semana Santa. Okay? So, related to that, I'd like you to check all the cleanliness ng stations natin, ng pads natin, at higit sa lahat, kalinisan naman ng police mismo natin. Okay? This is one of the few times that we will showcase yung ating own personnel, our own facilities, sa pag-bisita. Bibigyan na pupunta yung mga tao dito sa Northern Mindanao, papasyado, will be mag-co-coming at
sana hindi naman sila nakasipuin. Alam niyo ito naman yung standard natin. Hindi kailangan ng bago. Hindi kailangan ng bago. Kailangan ng malinis yung ating facilities. Ganun na rin sa pads. Okay? May mga nakikita ang pads natin. Natural pads. Police assistant desk. Desk naman naman hindi pa maayos. Hindi pa naman malinisan. And ang pinaka-importante yung check and condition ng pa natin. Pag-orders natin, malinis, ensure na hindi pag-orders natin. Sabi ko nga, this is one of the times na showcase yung binino. Ano yung hygiene, pati sa uniforme. Alam ko, magbababa na ng pulis natin dyan sa kalsada. Pero, kung minsan may technique naman dyan na kahit na meron na naman nakikita mga pulis, alam ko maghapon na tayo doon sa kalsada. Ba't pa rin? Mukha pa rin. Present na pa rin. So, advice of the patrollers, mga patrollers natin to be conscious of their appearance. Dahil ng okasyon, dahil sa vacation, huwag naman natin isipin na pakasyon din ang law enforcement natin. There is still smuggling, there is still robbery, there is still theft, there is still illegal mining. Patuloy pa rin ang law enforcement operations natin. Especially so, ngayon simana sana. I asked President to review our performance or to review our statistics pagdating doon sa shooting incidents. He reported to me or report naman ni Adrian kanina that comparing our first quarter in 2025 to this quarter's 2026 data, meron tayong reduction ng 10 incidents. So from 47 to 57 incidents maganda last year, clear lahat ng ating shooting incidents. Diyan na rin, kahit may reduction, one murder, one shooting incident is still one too many. Okay. O nga may reduction, pero let us not rest our laurels. Hindi ko lang ba hindi lang siniserve na tayo at least nasusolve yung mga insidente natin. Pero one shooting incident is still a shooting incident. You could reduce that to 50% reduce natin. Kung inisipon mo na 50% reduce natin this quarter, this coming quarter ng shooting incidents like appreciated. Yun ang tutukan natin ng mga police directors. Alam mo kung sino yung highest pointer dito sa shooting incidents. We are looking at it. Tinitingnan namin yung shooting incidents. Hindi ko sabihin hindi ko rin tinawakan, hindi ko ilike yung message ko, hindi ko pinapansin. Yan din sinisingil ng aking isa yung shooting incidents. One indicator or one performance metrics na provincial director, yan, at least for yan, yung number of shooting incidents and disposition of those cases. So, mind you, magkakaroon ko rin tayo na singilan dyan. On the last note, last week, I'd like to congratulate our top performers for this period. Lapan natin ang mga top performers. To the provincial directors, I know that you're doing your best. Extend my congratulations to the Chief of Police and top performers for this period. To the non-performers or to the recipients of our Calabas Awards, I've been telling our provincial directors, this is a chance to improve. Ito isipin natin, there is room for improvement. Pag ibig sabihin, may Calabas Award, there is room for improvement. Hindi lang kasi pwede puro nanalo. Hindi lang talagang, unfortunately, meron makakalo. Pinakamalaking motivator, yung ngayon period, kulilan ka, and you have room for improvement in the next period. So,
sana malis ko sa malis na yung mapalitan reward yung kalabasa award. Let it be a motivation for our chiefs of police. Pero, kaya ang focus ko dyan sa kalabasa award, kaya tinatanong sa kanila kanina, siyempre yung tatanggap sila BDs ko, kayo yung maraming chief of police na meron kalabasa. Oo nga, it is room for improvement, motivation yun. Pero kung consistency ang pinag-uusapan, outlook na talaga. Tingnan na, makikita na naman kung sino ang consistent. Metrics din yun. Kung 3 periods ago, recipient na siya ng kalabasa pa rin. Tapos, the next rating period, kalabasa pa rin. That says something about the chief of police. Do not despair kasi under dynamic naman yung ating rating, yung metrics natin. I will start with our CLS to come up with to continuously improve on the rating process. Baka naman next time, para kayo yung distinction, baka tatlong leaders na lang, tapos isa o dalawang kalabasa covers na lang para may kasi nakikita sa kanila eh. Lahat ng pili awareness at diba? Pero we give credit, the credit is due kung ano yung dapat sa kanila. Pero next time, expect it to ito yung ating credit. Finally, kanina meron, sabay na, kasama ba natin mga video sa video? Hindi ano? Wala. I like my guidance ito mo. Kanina, may kausap akong mayor. Kanina ito ba ito sa video? May kausap akong mayor. Galing yung mayor. Nakita ko kung suporta niya sa ating unit, sa ating istasyon. Napag-usapan namin yung support na sa istasyon. We appreciate it. Nandun sa kanya, we appreciate it. Meron naman sabi niya kasi, alam ko kasi konti lang pulis natin. Kaya ako, tumutulog talaga ako sa pulis natin. Sabi ko, meron naman. Tapos sabi niya, konti na sabi niya, na nakakata doon sa taas. Sabi niya, nakakata doon sa taas. Tapos pupunta pa sa naintindihan naman kasi siyempre kailangan ng partners. Kaya sabi ko, meron mawalang galang na pupunta ko. Siguro kung nangyayari yung sinasabi ng mga 5 or 10 years ago. Totoo naman yun. Kanya naman natin yun. 5 or 10 years ago. Pero diretso na po yung resources kung saan pupunta dapat yung resources. May mga iinigay kasi may mga 5 or 10 years ago, may mga nahuhuli pa rin na binibigay yung resources. BPM di ba? BPM na yan. Binibigay yan. Pero binabalik. Pero nag-ispara pa sa PNP. Matindiyang sanction pag nahuli ka na hindi binibigay yung resources. My point is, ladies and gentlemen, is that we are better off now that you will 5 or 10 years ago. Malaki na yung improvement ng kapulisan na considering yung reforms, malaki na ang pagbabago. I'm sure, I myself, I am prouder right now to be a member of the PNP kesa 5 or 10 years ago, 20 years ago. Mas masarap aking pulis ngayon. I am much prouder to be police officer. Right now,
compared to 5, 10, or 20 years, so mas masarap ang videos. My point is, yung pinag-durapan natin na matching through the years, unti-unti na natin, may mga konting glitches, may mga konting napapahiya. Pero panato, hindi na sa abilis na, hindi na normal. Kung may nangyari ng masama o napahiya yung organisasyon, alam ng tao na hindi na siya normal. Kaya na-highlight niya. And so my message today is that hopefully, yung ating very breed of commanders, very breed of police meetings, commanders, ay mamigay itong status ko. The other day, hindi nga nasabi ko, may mga napatay pa na pulis sa atin. Diba? Ito, nakakaragan naman, galing sa trabaho, papalit ng istasyon, pinanatan, pinanubos. Nakakaragan naman, pero ito may pagpili, nakakaragan ko sa glory ng pulis natin. Sana huwag masahin yung tangal na dinamit ng napatay. Nakakaragan ko sa ating reputasyon, nakakaragan ko sa reputasyon na galing sa trabaho, pinatay. Kawawa ng pulis sa trabaho kung pinatay. Tapos sisirahin lang ng isang taga-video, taga-isang istasyon. Nag-inom sa istasyon, nag-uli o nag-inom. Yun na ako ang nag-inom sa tingin. So, let us be vigilant. Yung ginagawa natin ito, I call exactly for this kasi alam ko itong volume again, in showcase of our service to our mga kababayan sa lugar. And so, thank you for listening. Thank you for the accomplishments that you have brought to Northern Mindanao. And sana mas magagagan tayo yung accomplishments natin. I hope masabihan natin yung mga pulis natin na nagtatrabaho this coming Sumba, summer vacation to all their life natin na-maintain. Mabuhay lang lahat. Maraming salamat. For the adjournment of our command conference. With that, I now adjourn this command conference. Thank you, sir, for your guidance, wisdom, and clear direction for the command. On behalf of the Police Regional Office, then, we would like to thank everyone, especially to our host, Misamis Occidental Police Provincial Office, and both those physically present and those joining us virtually for your active participation. That concludes our first quarter 2026 Proton Command Conference. And as per PDB sa CPO, our regional director and all officers here are invited to may labis para po ang first quarter na command sa Proton dito sa Misamis Occidental. Ma'am, mayong hapon and gusto mo ka nisigutan na ito sa itong command conference? Yes, actually, mo kining ato ang first quarter na regional command conference nga gipay kayon of course din sa Misamis Occidental, and we are very much thankful sa ato ang provincial director na si Police Colonel Reynaldo Paclang for graciously hosting of course ang kauban ang ato ang local government sa Misamis Occidental. Diin malampuson kaayo ang ato ang ipahigayon nga first quarter regional command conference. Diin daghan kaayo ang mga importante nga mahisgutan ilabi na sa ato ang mga activity ron kasi man sa ato ang hisgutan, especially personal on the ground. And actually, ang Police Regional Office then, we are on heightened alert status.
as nato ang atong alert status aron gayud nga mas mapalig-on nato nga magpabiling ito ang 2015 ka mga professional sa ato ang ilabi na sa ato and talking about Holy Week, dili ramang gud kini siya more on kining religious activities, but apil usab gakahimo kini nga panahon usab sa aside sa mga places of PCG or Philippine Coast Guard, Bureau of Protection, other agencies of the government. Kaya yung katawan natin sila, aron pagbantay ng kausay kalinaw and of course multipliers. Gusto ang ito ang mga provincial directors sila pag-abot no sila sa Misamis Occidental. Yes, of course, no, mapasalamaton kaayo kita no for the accommodation no na ato ang nadawat no of course from the local government unit diin ang atong kanhin nato dinhi everyone is safe and we do really hope nga sa pagbalik sa mga tagsa sa opisina safe gihapon and very fruitful no ang ato ang labi na ang ato ang nahisgutan during the command conference though aduna lang kita yung mga areas nga dili po nato pwede pahisgutan no for security reason no guys amo ka na nga initiative no nga mga pamaagi nato nga aron gayud nga ato ang kaning the strategic framework or kaning programs ato ang regional director nga PPR kaning prepare, prevent and response strategy will be implemented on the ground effectively no so mo ka na nga ato ang gibuhat ini ka. Lastly, unsay gihimo sa to ang kaning sa pro-10 no kabahin ni pagdito sa gasolina pagtaas sa presyo sa gasolina dunay mga pipila mga hoarding and unsay production. Yes, actually no usa gayud kita sa ahensya sa gobyerno nga gitagaan og direktiba to monitor fuel prices no and sa katong pagbusikad sa maong prices sa oil no worldwide no apil gyud ang PNP no nga in coordination in partnership no working together with the Department of Energy nga sa pagmonitor sa atong mga fuel prices ang ato ang tumong og tinguha aron gayud nga malikayan ang mga insidente sa hoarding, overpricing sa ato ang mga fuel or kining mga grupo, individual nga musakay no, sa panahon. Anaa kita sa usa ka krisis nga gikinahanglan gayud og suporta pagtinabangay sa tagsa-tagsa nato. So with the sa katong time nga naka-receive kita sa maong direktiba, aduna dayon kita gihimo nga coordination with the Department of Energy, aduna gihimo nga information and education no ang ato ang DOE sa Police Regional Office 10 especially sa ato ang mga police investigators aron mahibalo kita kung unsay angayan nato nga pagabuhaton unsay mga dokumento nga kita kinahanglan when it comes to our verification or inspection, monitoring nga paghimuon sa mga tagsa-tagsa mga gasoline station. And so far as of this time no wala pa man pud kita nadawat nga any report of hoarding, overpricing but wala kita naghunong ni ana no padayon kita nga vigilant and alerto no sa pagmonitor ni ana kay sama sa akong giingon we do not want no any individual or group individual nga sakyan no ang crisis no nga ato ang giatubang sakat. Kinatubukan mensahe para sa Tibok Northern Mindanao in relation sa pagpangandam sa kapulisan. Yes, of course we enjoin everyone no ang ato ang katawhan sa Northern Mindanao to support no the PNP ilabi na sa ato ang implementation sa ato ang mga security measures ilabi na karong Holy Week. Dako kayo nakatabang sa inyong kapulisan no ang kaning pag-report sa mga individual or mga tao nga aduna palay kadudahang lihok labaw na kung kining armado
mga unattended nga butang sa ato ang palibot. No, dako kay na nga tabang nga mapatunhay nato ang kahusay ug kalinaw. And ato alang i-emphasize nga kung adunay mga emerhensiya, don't forget to dial 911. No, o di ba kaha, call our local police hotline numbers. In general, ma'am, kumusta ang peace and order? Yes, in general. Okay. We have that briefing no during our command conference, and nakita pud nato ang pag-ubos no sa ato ang krimen. No, nagpasabot ni ana nga aduna kitay bastante or stable ang ato ang peace and order situation dinhi sa Northern Mindanao. So far wala kitay nadawat nga any serious threat sa ato ang seguridad, but still padayon ang ato ang pagka-alerto, padayon ang atong pagkamabinantayon sa palibot. Thank you. Salamat. Thank you, Ma'am Jo.